Good day, mga MDs, mga future MDs. Welcome again sa isa ko na namang video. This time, gusto kong ituro sa inyo ang basic sa amin sa general practice and sa inyo rin for the medical students din na followers ko, for the clerks and interns, and pati sa mga third year na rin kung paano ninyo iintindihin ang principles sa radiology ninyo. Okay? So, by the way, ang goal nito is pa-introduce ko lang sa inyo, yung basics. Paano? Para sa aming mga general practitioner, paano na kami nagre-request ng mga ganito and what is this for? Okay? So, ito, let me share my screen sa inyo. Okay. So, disclaimer. Okay, yan tayo. This video and PowerPoint presentation is solely created for the purpose of teaching the basics. Okay, basics of radiology in terms for the purposes of the principle. Okay, principle lang. Okay, at guide lang ito, hindi pwedeng gamiting substitute sa kung ano man ang tinuturo sa inyo ng talagang mga radiologists. By the way, hindi ko nasulat, scope and limitation, hindi ko maituturo dito. Yung mga iba't ibang disease entity at anong itsura nila. Yung iba lang. Pero ang gusto ko, i-differentiate yung normal versus yung abnormal. Kung paano kayo makakakita ng isa. Okay? Sa mga medical students, yes, meron sa radio, pero sa mga clerks and interns, pag clerk at intern na kayo, mas ma-appreciate nyo to. Para pagbasahan kayo ng cases nyo, pagdating sa history taking nyo, mas maano nyo siya. Okay? So para pagdating sa history ninyo, mas maintindihan nyo and ma-appreciate nyo kung ano man yung mga binibigay sa inyo doon na cases na nakukuha ninyo. So, let's start. Ayan. Please welcome sa aking crash course. Okay? This is the basic crash course of, yun nga, sa basics ng pagbabasa ng radiology sa GenMed or sa general practice. Okay. So yes, ito yung mga references ko kung saan ko pinagkukuha yung mga ko dito sa mga video na to, sa slides na to. Okay. Siyempre, paaralin muna natin yung mga anatomy, guys. Huwag ninyong kakalimutan ang anatomy ninyo. Okay? Horizontal, vertical learning with clinical correlations. At tandaan ninyo, bakit? Kasi, tingnan nyo, median plane, sagittal plane, axial. Bakit ba natin pinag-aaralan to? Hindi lang kasi sa anatomy ito na pag-view. Pag tumitingin ka ng cadaver o kaya ng model sa sa laboratory. Hindi ganun lang. Dito kasi sa radiology, importante dito sa subject na to, yung hati. Kasi doon sa hati na yun, anong mga organ structure ang gusto mong i-visualize and looking at the normal and the abnormal result. Okay? Kasi may makikita ka, halimbawa, okay. 'Di ba? Halimbawa, transverse plane o kaya CT scan of the chest. Tayo, usually transverse view via using the axial plane. CT scan of the abdomen. Okay, yun. Usually axial plane yung mga yun. O kaya coronal view, lalo na kung hindi sa utak. Okay? Another way to appreciate that is yung nasa Snell ninyo. Okay? So horizontal plane and transverse plane, magiging view ang tawag doon. Siyempre, parang mapa din kasi yan. Okay? Ang pagkakapareho ng radiology at ng anatomy, you have to know. Okay, sabihin natin, sige, surgery na rin. Yan tatlo. Anong superior, inferior, left, right, anterior, posterior. Dapat alam nyo rin yung mga. Kaya nga, pag tumingin kayo ng plaka, makikita nyo yung view. Usually, may kita kayo superior view. May makikita kayo inferior view. Kasi,
usually, naka-horizontal plane sila. Nakikita nyo? Horizontal plane ang mga sinusundan natin. Okay, next. Ayan, importante pa to, yung sectioning. Bakit? Oh, example, oblique. Okay, halimbawa pala rito, di ba? Yung chest, antero, posterior view. Chest, postero, anterior view. O kaya sa kamay, hand, anterior, posterior view. Pwede. Pero meron pang isa. Halimbawa sa limbs, di ba? Kasi ito siya, oh. Halimbawa, yung sa paa. Okay. Usually, may longitudinal section tayo. Antero, posterior, oblique, lateral view. Okay. Kasi, bakit oblique? Naka-diagonal kasi nung nakatutok ang X-ray beam doon. Halimbawa. So, kaya nga, it is important for you to learn yung mga nasa anatomy ninyo. Kasi pagdating nyo sa pag-request, sabihin ng residente nyo, lalo na pag mga nasa clerk, ito, nagpa-request siya ng ganito. Bakit ganun yung view? Ito yung principle behind that. Okay? So kasi, meron ka pang makikita. Okay, dito tayo sabay transparent, transparency, translucency, and opaque. Okay, so paano natin maintindihan ninyon? Babalik kayo sa physics subject ninyo, both sa college nyo, sa pre-med, at sa high school na physics. Transparent objects allow light to pass through. Translucent, pakonti-konti lang. Pag opaque, hindi nakakalusot. Either absorb and bounce back. Yun yung mga opaque ninyo sa ilaw, di ba? Or in case dito, pwedeng beam ng X-ray yan, o kaya pwede naman dun sa ultrasound ninyo. Pero hindi eh. Usually itong sa X-ray talaga siya makikita. Yung mga ganito. Though ultrasound, hyperechogenic, hypoechogenic, halos almost the same principle lang sa tatlong yan sa physics. Okay. So, may 5 tayong density. Hindi. 5, tama, 5. Diba? So, ito, starting from the air, ayan tignan nyo yung density ng hangin. Siya yung pinakamaitim. Space yan eh. Sige, tignan nyo yung bagak nyo. Ang itim. Di ba? Ang itim. Next is the fat. Usually, they are darker than the soft tissue. Okay. Halimbawa, okay. Ayan yung fluid or soft tissue ninyo. Example, muscle, di ba? Kumpara nyo yung fat, mas maitim siya rito sa sa heart mo, which is sa soft tissue. Pag ito, may tubig dito, usually sa mga pneumonia, may mga infiltrate yan. O kaya naman, baka sa pleural effusion, may appreciate yung tubig talaga. As in ito, blunted yan. Okay? Blunted siya. Next is the calcium, most dense. Baka usually, kaya tignan niyo yung mga buto, ito yung clavicle ko, this is the clavicle of the bone, ito yung acromion mo, ito yung, glenoid joint, ito yung glenoid joint mo, ito yung sa head of the, head of the humerus mo, puti, medyo silver. Pag puti yan, magduda ka na pa, mamaya may transplant pala yan, o kaya may pacemaker pala yan. Kaya sa foreign body obstruction, makikita mo. O kaya may fibrillator, yan, puti yun. Or mga pacemakers natin sa heart. Usually mga puti sila. Okay? So lahat, pati yung fluoroscopy lang naman, it's yung lang naman siya, medyo 3D structure to. I-absorb sila by the internal structure, may ilaw, and then dun sa transmitted through a detector. Diba? Ayan
yung ilaw. Ito yung ilaw ng X-ray mo, pupunta siya diyan, makikita mo 'yan. Okay. So bakit? Saan mo mga ba ginagamit yung mga X-ray na 'to? Okay, una, fracture or bali ng buto. Sabi nga natin malakas yung calcium mo na kumuha ng ano mo, buto. At isa pa, mabilis 'to, okay? Kung sa spinal disease o halimbawa dun sa mga ano mo, scoliosis. Ako, yes, marami akong kaso nakita. Scoliosis talaga sa chest X-ray may nakita ako. And also, cardiopulmonary disease. Bakit? Okay? Kasi, ayan o. Eto, may tinatawag tayo rito, dito ha. Dodraw ako ng line. So, kasi dito, pen tayo, cardio, thoracic ratio. Okay? Pag ano yung cardiothoracic na yan, magmalaki ang heart na yan, yung ratio, ano yan, nasa yung iliit yan, magduda ka na. Kasi baka mamaya may cardiomegaly na pala yung pasyente mo. Dito, makikita mo rin siyan sa X-ray. Okay? So, let us erase dito. And then, let's go back to the arrow. Yan. Okay? Indications, pregnancy. Kasi may weight limit, baka yung plaka, yung ano sa likod, mabagsak. Okay? Antero-posterior view, passes through. Kaya nga, postero-anterior pala. Postero-anterior. Pagbalik na rin mo yan, antero-posterior view. Anong pinagkaiba? Puso. Halimbawa, di ba? Siyempre, kumpara mo naman, mas anterior yung puso na yan. Medyo nasa anterior part siya doon sa mediastinum mo. So, mas malaki siya rito. Compare mo rito sa PA view. Okay? So, usually, yan kasi ang ano ng PA natin. Ganyan mo siya i-differentiate yung mga antero and yung mga posterior view na ginagamit natin para sa ano natin. So kasi usually ginagamit ang posterior anterior usually sa mga chest x-ray na makikita nyo or sa atin sa mga nagpo-practice sa mga nag-APE or FEME. Posterior anterior view. Pero saan ka nga ba gagamit ng ano ng mga use ng AP view? Usually sa mga ano to ICU, ginagamit yung mga yun, mga chest AP views natin kung malalala yung mga sakit. Okay? So, gusto mo makita dito, yung mga vessels mo, kamusta naman? Diba? Hindi lang yun. Ano bang indications yan? Acute and chronic condition sa ano natin, ICU and ward. Ginagamit tong mga to. Okay? So, yun. O kaya, mga, ano natin, ganun mo siya titignan. Okay? Yun ang pinakaiba ng posterior anterior at ng anterior posterior view. Okay. So, next is, ayan, abdominal x-ray naman. O, meron pa para sa abdomen. Bowel gas, kulay itim, di ba? O kaya, pag negative yan, wala kang makita. Baka mamaya, CT scan na pala. Kaya yung mga tubo, by the way, sa chest, importante din. Lalo na placement of the nasogastric tube. Though, yes, meron naman tayo dun sa placement of the nasogastric tube. Pwede. Diba? Though, ano naman siya, makikita mo naman siya, i-ano mo lang naman, i-auscultate mo lang naman. Para malaman mo kung dun sa ano ng edgetics mo. Or sa radio-opaque foreign bodies. Makikita mo rin yan. Okay. O pwede, yung pre-gas. Kaya yung ileus, makikita nyo, naglalakihan yung mga ano nila dyan.
or yung contrast, mamaya di-discuss ko bakit may contrast, at saka dun sa renal calculi. Okay. So, paano nga ba yung ano natin ng ano, yung sa requesting ng X-ray procedure? Una, by the way, lahat 'to ng mga ano 'to, lahat ng mga ano natin, dapat lalo na 'pag nasa clerkship kayo, pan ano ba yung mga principle, bakit si doc nagpapa-request ng ganito? Isa, magandang history talaga, okay? So, sobrang gandang history talaga ang kailangan, and the physical examination. Okay. So, yung sa ano natin, siyempre wala pa ring tatalo kasi 'pag may history ka na, mai-interpret ng mga radyo. At saka isa pa, lalo na 'pag nag-ano kayo, gumagawa ng initial. Sa'tin, kahit sa'min sa mga GenMed, uso rin sa'min. Ako sa case ko 'pag kaya, sige, mag-i-initials ako, okey? So, ito kasi na 'yan, yung sa ano natin, okey. Una, halimbawa, bumagsak yung pasyente, nadapa, okey? Nadapa sa paa, ayan, okey. By the way pala ito pala yung ano ng chest ano natin, puwede sa mga breathing difficulty or chest pain, puwede din siya, yung mga APViews mo, okey? So dun mo siya nagagawa, mga chest APView or positioning, puwede rin, okey? Ayan, so going back, kita ko na, okey, so going back, so foot X-ray 'pag bagsak yan, 'di ba? 'Pag bumagsak yan, siyempre hihingin mo X-ray. Siyempre, alam mo ng nasa paa, know the involved part, state the relevant use, and know the anatomical, kaya ko nilagay sa baba. Halimbawa, paa. So, feet, halimbawa sa ankle, o kaya sa paa ko mismo na lang, paa. Hindi na magalaw yung paa niya, nagbi-bleed. So, feet, right feet, halimbawa sa right nangyari, right feet, antero, posterior, oblique, lateral view. Okay? Pati yung sa gilid, na sagittal section titignan ko. Ayan anterior is yung nasa taas, and then kumbaga yung palmar aspect, yung sa ano niya, 'di ba? Yung anterior yung sa pang-apak niya, oblique nasa gilid, and lateral view. Going back to the case, ayan, kaya tignan ninyo kung ano yung ano ng paa ninyo, okey? So ito, ang nangyari dito, mukhang sa ano yata siya. So yung mas malaki is the tibia, mas malaki is the fibula, yung tibia mo dislocated siya. Ito may basag pa, kaya nag-ano yung patient. So isa yan sa ma-appreciate ninyo, okay? Pero yan, ang pag-interpret kasi nila diyan, usually there's a dislocation of the tibia at the fibula, tapos titignan mo yung ibang paa kung may breakage. Usually, by experience 'to. Correct me na lang if I'm wrong dito. Okay? So ito pala yung normal chest X-rays. Ayan kikita niyo sila, ito yung normal. So usually dito sa chest, inaalam nila kung bones mo baka may bali yan, normal naman. Halimbawa, heart is not enlarged, ayan. Tapos ito yung 'pag sinabi mong costodiaphragmatic sulci, ito yung sulci mo, etong dalawa na yan, dalawa yan. Puwedeng ito intact, 'pag nakita mo yan intact 'to. Pero 'pag may nakita ka dito, na example ito na ganyan, drawing ako, drawing tayo. Halimbawa diyan sa bacterial pneumonia, okay, may nakikita akong mga infiltrates, parenchymal infiltrates diyan. Pero gagawan ko lang ng okay? So, usually kasi 'pag yan, halimbawa, okay. Pero hindi ganito yung kulay niyan, hindi ganyan ang kulay niyan. Sample may puti. Costodiaphragmatic sulci are blunted. Ayan. So magduda ka na usually sa pneumonia lumalabas yun. Duda ka na doon. So, 'pag may ganyan kang makita. Okay?
So, next naman, contrast dyes. By the way, hindi lang sa chest x-ray 'to. Pati rin sa mga CT scan, pati sa MRI, ginagawa 'to. Okay? Again, yung mga iba-ibang klase ng dye, they are beyond the scope of this video. Pero dito, ang principle kasi nito, if hindi kaya ng plane mo, yung contrast material will temporarily iibahin na yung kulay para makita mo. Usually, sa mga ano 'to, cancer staging, ginagawa 'to or kung may hindi ka makita sa ano mo, ng plane mo, then the contrast. Pero ito yung isa sa mga babantayan ninyo talaga. Ayan, ito muna. So, nakikita niyo 'di ba, 'pag sa plane 'yan, itim lang 'yan, yung colon. Dito makikita mo talaga ang puputi ng ano niya, kasi nag-injection sila hindi, kasi may pinainom silang dye sa pasyente para makita 'yan, okey? Kaya lang, ime-make sure ninyo na titignan ninyo kung chine-check ba ang BUN at CREA. Kasi 'pag alam niyo na may CK dito or kidney disease 'yan or AKI na mataas ang CREA, huwag niyong itutuloy 'to. Kasi nagpapataas ng creatinine 'to, nakakasira siya ng ano natin, nakakasira siya ng kidney, 'di ba? May hypoxia, ay puwede mag-obstruction pa. Kaya kahit sa mga bata din, 'yan oh, 'pag may renal function abnormalities, 'wag niyo nang itutuloy ito. Okay. So moving on, CT scan naman tayo. Yung CT scan, so mga slices 'to via the use of the mathematical model. So ito, may mga iba-iba yan, may helical o kaya dito via use of the horizontal plane, slices yung mga ginagawa dito. Dito yung liwanag, Hounsfield unit. Ano nga ba yung Hounsfield unit, Doc? Usually, liwanag lang yan. Okay? Yan yung liwanag na paano mo siya makikita dun sa ano natin, X-ray. Kahit parang sa CT scan mo, parang sa X-ray din. Tignan natin, makita. Ayan, no? So, syempre, yung itim, since yung CT scan sa radiation, lulusot yan, itim, negative 1,000. O kaya yung fat. Okay, yan yung fat mo dito. And then, kung water, zero, wala. Maliban na lang kung i-contrast mo yan, magpuputi yan. Pero usually sa plain, zero. Soft tissues, 20 to 40. Halimbawa, ito, yung sa, ano mo, yung sa cerebrum mo. Okay? O kaya yan, yung sa blood, yan. Medyo mas ano siya dito sa blood natin. Mas mataas din siya dyan. Buto, kaya sobrang puti niyan. Lalo na pag may mas puti dyan, baka may metal yan. Diba? Baka may bakal, naka neurosurgery pala yan. Okay? So the more denser, mas pataas ang CT number, mas paputi sila. Pero pag less dense, tulad nung sa tubig, maitim sila o kaya yung hangin. Okay. Pag air and fat, decrease ng density or increase lucency. Depende kasi sa mga factors mo. Okay? Ayan ganyan yung mga CT scan mo pag hiniwa-hiwa mo sila. Parang tinapay siya. Pero pwede, may mga helical din, multi-model. Di ba? Usually, pag hindi kaya ng superficial imaging techniques, halimbawa ultrasound, diyan papasok ang CT scan mo. Okay. So, again, ang maganda kasi dito, mabilisan to. So pag example, nabagkok ang ulo, CT scan tayo. May stone sa calculus, CT scan, pwedeng puti. Or acute appendicitis in an pregnant patient. Sabi nga natin kasi pag equivocal, pero usually ang appendicitis, clinical na da-diagnose na to. Okay? Clinical na to. Pero, pag hindi kaya, so titignan natin, CT scan tayo. O kaya cervical spine trauma na baka mamaya may fracture.
O baka may dislocate. CT scan tayo. Okay? At napakabilis nito. Next, ang contraindication first trimester patient kasi radiation to, teratogenic ang radiation. Kaya contraindicated siya. Kaya isa rin yan ha. Lalo na yung mga for my followers na nasa clerkship, pag feeling nyo, ipapa-CT scan nyo, itanong nyo to. Titignan nyo mabuti. Okay. Plain versus contrast na naman. So, kita nyo kanina yung flap or calcification. O kaya CT scan, yun na. Pero pag duda kayo, limbawa, sa utak, nag-Brudzinski, may Kernig, may Brudzinski, may Kernig sign tayo. Limbawa, duda contrast. Unless, yung CT scan nyo, kidney na naman. Titignan nyo mabuti yung kidney. By the way, pag may ano sa kidney to, contraindicated na naman. Or oncologic workups. Kasi nga, mas ma-appreciate nyo rito yung ano, kung hanggang saan pumunta yung bukol mo. Pero pag pareho, pag i-qualify mo lang, GI bleed, di ba? Or yung aortic injury mo. Or yung sa bukol, yan, with or without contrast. Okay? Ngayon, gusto kong i-post itong mga video na to. Okay. Yung mga video kung paano nyo idadiagnose, kailan kayo gagamit na, bakit nga ba CT ang ginamit? O kaya non-CT ang ginamit, saan siya usually ginagamit? Okay. So assuming na basa nyo na tong video na to, napakita nyo na. So moving on, ito yung pinagkaiba. Ito yung plane mo, di ba? Siya yung plane, so susundan mo lang yung kanina. Pero pag may contrast yan, so makikita mo naman dito yung itsura ng ano mo. Dito sa utak mo, di ba, mas may na-highlight na ditong ilang parte. Okay, paranasal sinuses, titignan mo dito. Saka mo siya mas makikita dito sa with contrast. Ito. Okay? Siyempre, kita relative history. Usually, hindi matay, bagok yung ulo, unconscious, sabihin na lang natin, ano na siya, hindi mo na talaga magising to. Check for the CT scan, halimbawa, usually, since ano lang naman, mabilisan, emergency, plain ang gagamitin natin. O yan. Yan ang nakita mo. May hemorrhage. May hemorrhage kang nakita dito, kaya pala patulog-tulog, o kaya kung gising man yan, masakit ang ulo nitong mga to. O baka nagsisisure pa yan. Okay? Kasi, hemorrhagic na pala siya. Okay. Ngayon, pag gusto mong pang matagal, mabagal nga lang, pero mas fine detail, MRI tayo. Kaya lang yung MRI, hindi ka makakita ng buto. Example, dito, gusto ka makita kung may bali pa itong skull. Pwede ang CT scan dito. Sa MRI, hindi mo makikita yung bone density versus the CT scan. Okay. May mamimit ka na ano natin. Pero explain ko lang to in a more simple terms. By the way, di din kasi ako RadTech. So, T1 versus T2 weighted image. Pag 1, yung fat mo, siya yung light. Pag T2, yung dark. Okay? Ayan, dark siya. So, dark yung fat, light naman yung fluid. Yun yung T2 images mo. Okay? So, ito pa yung mga ano mo dito, mas siya mo makikita sino si T1 at sino si T2. Okay, ayan o. Kaya na pinakaiba ng T1 at ng T2 sa utak. Okay? So, ikita nyo yung buto, hindi ko na siya ganong napaka-dark na ng buto. So, talagang soft tissue siya, hindi ko ma-appreciate. Baka mamaya may bali yan, unless siguro yung special. Pero, experience ko, hindi ko siya na-appreciate dyan pag
sa experience ko sa clinics, by the way. Pero baka yun sa inyo makita nyo. Okay? Indications, ayan. Especially strokes, heart temporal lobe to, by the way, CT scan, pwede din naman magamit yan. Okay? Pero kasi, kita nyo, soft tissue. Okay? So, ayan pa. So, please pause and pakipicturean sa lahat ng mga to, ah. Okay, ayan. Okay. Contraindication. Ito, magnet to. Pag magnet, ibig sabihin may nahahatak, may mga nahahatak. So, tingnan nyo, ayan oh. Kaya tingnan mo. So, pacemaker, na baril. Kaya may cerebral aneurysm siya, magmo-move yan. Magnet yan, tandaan niyo. Ano ba nangyayari sa magnet? Pag syempre, gagalaw yan. Okay? So, kung contraindicated sila, wag may nakita kang ganyan pala, wag mo nang gagawin yan. Okay? So, when to use yung plain versus yung contrast, ayan sila. So, usually, ayan. So, nakikita niyo naman, gamma knife sa neurosurgery to, ano yan. Ito, both. Pwede mong gamitin yan. Okay, next. Okay. So, principles dito, less tissue contrast nga lang sa MRI. Ayan. Yung MRI, more of the water, yung isa, CT scan, pixels. Mga pixels sila na umiikot-ikot para sa image mo. Pag ultrasound, ito, mababaw nga lang to. Gagamit ka ng probe, okay, yung probe yung ginagamit. Kaya nga pag in-ultrasound ka, may probe doon. Yung gagamitin ng Radtech sa'yo. Okay, so, inexpensive and lalo na for study of choice. Kahit saan, may mga ultrasound. Okay? So, example, ang ano kasi nito, sound wave eh. Or pwedeng veins for vascular access. Ultrasound guided, di ba? By the way, CT, pwede din, lalo na sa baga, pag may effusion doon. Kung gagawa ka ng thoracentesis, kung pakitaan kayo, may CT scan guided tayo. Dito, aids for the vascular access. Hindi lang yun, kahit sa bukol nyo, kapag may nodule, thyroid, pwede rin gamitin to for the guide. Okay, ayan sila, yung ultrasound mo. Unsensitization, arthrocentesis, tanggal sa joint. Usually, guided sila, oh. Oh, venous, fracture, mga nerve flux mo, oh. Kahit sa pagbubuntis, kaya nga, di ba? Ultrasound ang ginagamit, usually pelvic ultrasound ang makikita ninyo doon. Wala naman, usually kahit sa natin, by pelvic ultrasound, di ba? Sa buntis natin. Yung iba, ayan nga, sabi na natin. Or e-fast, kung mabilis ka. Yan, kung mag-assess ka sa trauma patients mo. Yan yung normal ultrasound. Okay. So, halimbawa, uterus. Okay. So, balik ko lang yung pointer ko. Ito yung uterus po. This is the, ito yung body mo. Ito yung fundus. Fundus mo yan. Ito yung sa os mo na papunta sa cervix mo. Ito yung kidney mo. Ito naman sa kabila, normal kidney yan. Pero may gusto akong ipakita sa inyo. Kanina normal, ito yung abnormal. Acoustic shadowing, nagre-reflect yung beam. Kasi baka mamaya may solid yan. Usually buto, gallstone pala, or may metallic object and gas bubble. Tignan nyo to. Halimbawa, gallstone. Kita nyo to? Ayan o. Diretso talaga siya. Itim. Naging itim dito. Etong sound, na-bounce back niya. Kaya nagka-shadowing siya. Ito naman left kidney. Oh, may stone. May history ng stone. Ayan oh, nangingitim siya rito dahil doon sa presence of stone na yon. Okay. Pag-enhancement, baka kasi sobrang ganda ng pagpasok ng sound dito. Halimbawa sa tubig.
Halimbawa, sa ovary, ito nakita ko sa ovary, nakikita nyo yung puti na yan, enhancement yan. Kasi, kaya may enhancement, dahil sa cyst, lulusot talaga siya dyan. Okay? And dito naman, ayan din, enhancement na naman kaya sobrang liwanag niya. Kaya lymphoma, sa solids, pero usually fluid. Kikita niyo siya. Next naman, twinkling artifact. Okay? Usually hyper-echoic, yung mga sobrang mapuputi, which may or may not cause. Kasi pag meron ka nito, na calcification mo, baka, yan, makalat na yan. Possible, rule out ka na ng malignancy sa ganun. Usually can also seen in stone. Yun nga lang. Halimbawa, ito, thyroid to. Ito yung sa normal thyroid ninyo, makikita niyo itong isang lobe, may puti-puti. So, that's more of, na siya, magdududa kang masto sa isang nodule. May history ng nodule. Halimbawa, yung patient, nakita mo to, visit ka na. Baka there's something going on, baka rule out ka na ng carcinoma sa agad. So, ito lang talaga yung mga i-discuss ko ha. Sa basics lang talaga. Though, kung may mali, kung may man, kulang man or anything, kaya nga is gagawin, ko talaga siya is reading assignment and basahin niyo talaga as in yung sa basics ng pagbabasa. Okay? And sa third year naman, do not substitute, guide lang to, huwag yung i-substitute sa ituturo sa inyo ng radiologist ninyo. Okay? So, ayan na, rather by doing the best to succeed, message ko. Kung may tanong, reach out lang kayo dito sa Twitter ko. Okay? So, that's it. And thank you sa pakikinig.